Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks. So yun po yung first video natin, and of course don't forget to subscribe sa ating channel para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. And pag-start na tayo, no? Shoutout po sa mga viewers, mga followers po natin, mga nagko-comment, mga nag-share, mga nagda-likes. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan. So maraming salamat po sa walang pasawang natin na support ayan sa channel, ano. Let's start with of course first video to. It's all about top trending stocks. Unahin natin yung SECB, guys. So sa ngayon medyo maganda yung na to, no, yung kanyang rally for SECB. So yun nga lang, overbought, guys. Ayan, even though na overbought yan dito sa weekly, still pwede pa rin yung mag-rally hanggang dito, guys, no. 105. So still possible yan, no. Ayan, pero tignan pa rin natin kasi pagka ganito medyo kumbaga dapat aware na tayo, no. May resistance, tapos may 200-day moving average dito, plus yung mga indicators overbought na. Then sa daily chart, same here, yung ating RSI at stock overbought as well, no. And of course tignan natin kung mag-extend ba to hanggang dito sa may next resistance natin. Doon nga po yan sa 105. If ever man na magkaroon tayo na pullback, maybe dito, guys, sa area na to 91, and dito, guys, sa 86. Ayan, pero since wala pa naman kasing dito red candlestick, so saka na natin i-add. So for now, since nasa taas na yung price ng 200 moving average, so ito po yung 200 moving average, and yung price natin is nasa taas na nun, it means bullish, yung setup natin dito based sa daily chart for Security Bank. Ayan, next natin na trending, ANI. So trending ulit siya. Check natin. So far kasi oh, yan. So nag-bounce, guys, we have here support. Okay, sa baba. Of course naging support na to, guys. So support for this one somewhere here malapit sa 0.47, and right now is nag-rally dito. Since dito siya galing, of course pwede natin to i-consider na resistance for ANI, no. So sa ngayon medyo maganda at tanggaling sa baba. Ayun, nag-rally siya, guys, pero based sa kanya structure, so medyo pa to, hindi pa to stable, guys, no, since retest pa lang naman to. Sa daily chart, pagka-chinek natin, probably pwede mag-retest dito, guys, sa may 200 if ever na mag-breakout to. Ayan, at para ma-hit yung 200 dapat makapanik yung price sa 0.63, or kung mag-round up tayo 0.64, no. Ayan, so dito, guys, and pagka nag-add tayo ng resistance, so saan ang possible resistance natin dito? Okay, possible dito, guys, resistance for ANI. Ayan, 0.64. In between naman Ayan, basta nasa loob ng green box, no.
for this one. Ayan, so save natin. Let's see guys kung magbe-breakout or kung mare-reject yung ano, no, yung price. MEG. And kasi yung ibang mga trending stock kasama na sa may second video natin mamaya eh. And kaya, of course, don't forget to watch ano yung second video natin mamaya. For MEG guys, sobrang solid ano. So nagrally from here yung last week 1.96 hanggang dito 2.2. So yun nga lang, medyo naging ano na rito guys, weak yung taas ng candlestick. Ayan. So since naka-weekly tayo, of course di pa naman kasi ito nagko-close. And kung papansinin natin, still resistance to guys. Rejection, 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 and possible maybe rejection din to guys, no? Since retest lang naman to kasi. Of course, wala pang pullback since nung nag-breakout dito sa DOS. Kaya kasi resistance din to eh, no? It's pretty obvious na pwedeng bumalik tayo dyan. So, once na magkaroon ng pullback, ano? So, sa area na to guys. Then, sa daily chart. So, dito kasi overbought na plus bearish crossover dito sa ating stochastic. Bearish crossover po yan. Plus, meron ditong gap up. Of course, pwede ring ma-fill dyan. So far, tingnan natin since ayan, no? So, meron ng pagbabadya rito na bearish candlestick. Pero kailangan muna natin ng confirmation dito. No? Ayan. So, sa part na to, since meron tayo dong gap up, pwedeng mabalikan yon. Of course, maghanap tayo ng confluence if ever man na meron tayong makita. So, sa tingin ko meron dito. Somewhere here sa area na to guys. Ayan. So, once na mag-pullback na po ito. Ayan. So, pwedeng ma-fill dyan, ano, ating gap up. Plus, may confluence sa ating horizontal support. Ayan. Next, ASIN. Check natin guys for ASIN. Ano ba nangyari dito? Okay, so medyo ano naman, nag-hold naman dito sa may support natin guys, ano? So actually nag-rally nga to eh. And overall, still healthy naman yung kanya structure. So bakit naging healthy yan? Because we have here a spike rally guys, tapos medyo naglaylo, pullback, then breakout, okay, then retest ulit dito guys. Of course, throwback yan. Then tignan natin yung mga susunod na ano dito, movement for ASIN, ano. And overall, still goods. Ayan. Sa ano natin, sa daily chart for ASIN, goods din. Ayan, because yung price is nasa taas ng 200-day moving average. Meaning, bullish ano pag ganito yung setup. Since, nung nag-breakout nung May pa to eh. Of course, maraming retest dito sa may 200 pero na-sustain, ano. Then, nag-rally and medyo nag-pullback ngayon. So, tingnan natin. Maybe sa Q4. So, tingnan natin kung magiging maganda yung performance for this one, ano. Pero I think mukhang okay naman siya ngayon. Yung mismong chart, ano. Still solid, guys. Of course, last two. Next po natin, video. Of course, trending din po ito. So, ito na yung sinasabi natin before.
na pagka nag-break out sa may trend line, super bullish neto guys. Because kung i-check natin, nasabi na natin to before, at pwede nyo balikan yung mga previous video natin about BDO, no? Ayan, kasi flip na to ulit eh. Ayan, no? So, since nung siya ay nalaglag nung COVID, so, of course, nagkaroon ng magandang rally dito. From here, 63, and right now, 167. Super solid nung, ano na to, no? Nung stock na to, guys. Retest. We have 1, 2, 3, and yung pang 4th, nag-breakout na, guys. So, it means, super bullish na to, guys. So, even though na tayo ay overbought dito, maybe pwede tayong maka-experience ng pullback dun malapit sa may trend line or sabihin natin sa may support, ano, para may confirmation and confluence. So, just in case lang na magkaroon ng pullback to, so pwedeng bumalik somewhere here malapit sa 158. Okay, para ma-hit yung trend line natin for BDO. Ayan, so breakout na pala to, no? Super solid, guys. Ayan. So, for now, nasa taas ng 200, kaya bullish to, guys, no? Ayan, plus breakout pa nga. And last but not the least, i-check natin yung SMC. Of course, trending din to. Unlike nung mga previous ano natin, stocks, ito naman pabagsak, no? And of course, pagka sinilip natin, trend line na to, and as well, support. Ayan, plus oversold na rin siya sa may indicators natin sa weekly chart. So, based dito, guys, meron tayong trend line since 2008. So, maraming retest dyan. And, of course, we're hoping na mag-bounce back agad to, no? Ayan, pero merong shakeout dito kasi noong 2015, of course, nalaglag pero naka-recover naman, ano? And solid, guys. Okay, remember, solid yung kanyang recovery, ano? Pagkalaglag dito. So, ilang percent yan? From here sa may trend line. So, halos negative 25%. So, pagka ano natin yan, pagka sinukat natin yan dito, just in case lang, negative 25 somewhere here, dyan, no? 60 yung price, ano? Okay, pagka nalaglag ng ano, no? Ay, mali pala, wait lang, yan na lang natin, i-adjust lang natin somewhere here sa, ayan, tama, 63 to 64, guys. Of course, pagka nalaglag ulit siya ng same ano dito, nung last ano dito, guys, shake out for SMC. Ayan, no? Pero tingnan pa rin natin kasi ano to eh. Of course, strong support yan, guys, no? And kaya tingnan natin yung mga possible cases for SMC since oversold naman na. Sa daily chart, check natin. Of course, oversold. So, maybe sa mga susunod na araw tayo dito, magkaroon tayo ng bounce play for this one. Because may confluence tayo sa trend line, same sa ating major support for this one. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.